Ang kwentong ito ay batay sa totoong buhay. Nangyari ito taong dekada 90 sa liblib na baryo ng Mindoro. Magandang araw sa iyo, kasalinlahi. Itago mo na lang ako sa pangalang Isko. Tubong Mindoro. Lumaki ako sa isang maliit na bahay na yari sa kawayan, pawid at lumang yero na kapag malakas ang ulan ay halos mas marami pa ang tulo kaysa sa tuyong parte ng sahig. Mahirap kami. Oo, pero hindi kami tamad. Ang aking ama, si Tatang Nardo, ay isang magsasaka. Ang aking ina naman, si Aling Sela, ay naglalako ng kakanin tuwing umaga sa palengke. Ako ang panganay sa dalawang magkakapatid. May bunso akong kapatid na babae, si Mira, na noon ay nasa high school pa lamang. Mula pagkabata, nakasanayan ko na ang putik sa paa, kalyo sa palad, at init ng araw sa batok, habang ang ibang bata ay naglalaro matapos ang klase. Ako naman ay tumutulong kay tatang sa bukid. Hindi ko yun ikinakahiya dahil sa bawat butil ng palay na tumutubo sa lupa, nararamdaman ko ang hirap at pag-asa ng pamilya namin. Kaya lang, kasalinlahi. May mga panahon na kahit gaano kakasipag, parang hindi pa rin sapat. May mga araw na kung kailan malapit na ang anihan, saka naman darating ang peste. May mga buwan na kung kailan gumanda ang tanim, saka naman babagsak ang presyo ng palay. At may mga pagkakataon na ang pagod mo ay hindi na uuwi sa ginhawa, kundi sa mas mabigat pang utang. Ang lupang sinasaka namin ay hindi sa amin. Pag-aari iyon ni Mang Doro. Si Mang Doro ang pinakamayamang tao sa baryo namin. Marami siyang lupain, tindahan, alagang kalabaw at koneksyon sa mga opisyal. Kapag nagsalita siya, kahit mali, may mga taong yumuyuko. Kapag ngumiti siya, hindi mo alam kung mabait ba siya o may binabalak. Matagal nang nangungupahan ang pamilya namin sa kanya. At dahil maraming beses na kaming tinapos sa pagbayad, unti-unting lumaki ang utang namin. Minsan, habang nasa bukid kami ni Tatang, dumating si Mang Doro kasama ang 2 tauhan niya. Mainit ang araw noon. Nakapayong siya habang kami ay halos maitim na ang balat sa init. "Nardo," sabi niya kay Tatang, "huling buwan na ito. Kapag hindi pa rin kayo nakabayad, ibibigay ko na sa iba ang lupang ito." Napatigil si Tatang sa paghila ng araro. "Mang Doro, konting panahon pa po. Malapit na ang ani. Makakabawi rin kami." Tumawa si Mang Doro. "Ganyan lagi ang sinasabi ninyo. Kaso ang utang, hindi nababayaran ng pangako." Napayuko si Tatang. Ako naman ay napakuyom ang kamao. Gusto kong sumagot. Gusto kong sabihin na hindi kami hayop para pagsalitaan niya ng ganoon. Pero pinigilan ako ni Tatang sa pamamagitan ng tingin. Yun ang unang leksyon na itinuro sa akin ng hirap. Minsan, kahit tama ka, kailangan mong manahimik dahil wala kang kapangyarihan. Pero hindi ko alam noon na darating ang araw na magkakaroon ako ng kapangyarihan. At iyon pala ang mas delikado. Sa baryo namin, may isang dalagang matagal ko nang iniibig. Ang pangalan niya ay Lina. Anak siya ni Mang Doro. Oo, kasalinlahi. Anak ng taong halos araw-araw na nagpaparamdam sa amin na mas mababa kami sa kanya. Si Lina ay kabaliktaran ng kanyang ama. Mabait siya, mahinhin, at marunong makipagkapwa. Hindi siya tulad ng ibang may kaya na tila nadudumihan kapag napalapit sa mahihirap. Madalas siyang dumadaan sa pilapil kapag hapon. Dala ang maliit na basket na may lamang tinapay o prutas. Minsan, palihim niya itong inaabot sa akin. "Para kay Mira," sabi niya. Pero alam kong hindi lang iyon para sa kapatid ko. May mga titig na hindi kailangang ipaliwanag. May mga ngiting, kahit saglit lang, kayang magpagaan
ng isang buong araw mo. Isang hapon, habang nagpapahinga ako sa ilalim ng puno ng mangga sa gilid ng bukid, lumapit siya. "Pagod ka na naman?" tanong niya. "Sanay na ako eh," sagot ko. Hindi dapat sanayin ang sarili sa hirap, Isko. Napatingin ako sa kanya. Kung hindi ko sasanayin ang sarili ko, sino ang sasalo sa pamilya ko? Natahimik siya. Umupo siya sa tabi ko. Hindi malapit, hindi rin malayo, sapat lang para maramdaman ko ang presensya niya. "May pangarap ka ba?" tanong niya. Napangiti ako. "Marami." "Ano ang pinakamalaki?" Tumingin ako sa malawak na palayan. "Gusto kong magkaroon ng sariling lupa, yung hindi na kami palalayasin kahit kailan. Gusto kong mapagtapos si Mira. Gusto kong hindi na kailangang yumuko ni Tatang sa kahit sino." Tumingin siya sa akin. "At para sa sarili mo?" Hindi agad ako nakasagot. Dahil lang totoo, siya ang pangarap ko para sa sarili ko. Pero paano ko sasabihin yon? Ako na anak ng magsasaka. Siya na anak ng may-ari ng lupa. Sa halip, ngumiti na lang ako. Kapag natupad ko na ang pangarap ko para sa kanila, saka ko iisipin ang sarili ko. Mahina siyang tumawa. "Lagi kang ganyan, Isko. Inuuna mo lahat maliban sa sarili mo." Hindi ko alam kung bakit, pero nang araw na yon, hinawakan niya ang kamay ko. Mabilis lang, sandali lang, pero sapat para bumilis ang tibok ng puso ko. "Basta, huwag kang magbabago ha," sabi niya. Bakit naman ako magbabago? Dahil ang tao, kapag nabigyan ng pagkakataong makalamang, doon nakikita kung sino talaga siya. Hindi ko naintindihan noon ang bigat ng sinabi niya. Akala ko tungkol lang iyon sa pera. Hindi ko alam, tungkol pala yun sa kaluluwa. Dumating ang tagtuyot. Halos pumutok ang lupa sa bukid. Ang ibang tanim ay natuyo. Ang ilog sa likod ng palayan ay bumabaw. Ang mga magsasaka sa baryo ay halos hindi na makatulog sa pag-aalala. Sa bahay, palagi kong naririnig ang mahinang pag-ubo ni nanay. Hindi niya sinasabi, pero alam kong may nararamdaman siya. Si Mira naman, ilang beses nang muntik tumigil sa pag-aaral dahil wala kaming panggastos. At si Tatang, lalo siyang tumahimik. Isang gabi, narinig ko silang mag-asawa na nag-uusap. "Baka kailangan na nating ipahinto muna si Mira," sabi ni Tatang. "Hindi," sagot ni nanay. "Kahit ako na ang huwag magpagamot, huwag lang ang pag-aaral ng anak natin. Mas masakit sa akin kung makita kong mauubos ang kinabukasan ng anak natin." Nasa labas ako ng bahay noon. Nakaupo sa hagdan, tahimik na umiiyak. Doon ko unang naramdaman ang matinding galit. Hindi sa kanila, hindi sa Diyos, kundi sa mundo. Bakit may mga taong ipinanganak na parang hawak na ang lahat? At bakit may mga taong kahit anong sikap, parang ipinanganak para habulin ng kakulangan? Kinabukasan, nagpunta ako sa palengke para maghanap ng dagdag trabaho. Kahit ano, kargador, tagabuhat, tagalinis, pero wala. Pauwi na ako nang madaanan ko ang lumang tulay na gawa sa kahoy. Sa ilalim noon ay may makipot na daan, papasok sa kakahuyan. Sinasabi ng matatanda na huwag daw dumaan doon kapag dapit hapon na, dahil may mga nilalang daw na naninirahan sa likod ng kakahuyan. Hindi ko yun pinaniwalaan, kaya nang makarinig ako ng kakaibang huni ng uwak, huminto ako. Karaniwan sa amin ang uwak, pero ang narinig ko ng gabing iyon ay hindi ordinaryong huni. Parang iyak, parang tawag. Parang may taong humihingi ng tulong pero boses ng ibon ang lumalabas. Una, binaliwala ko. Pero nang muli itong tumunog, naramdaman kong may kung anong humihila sa akin papasok sa kakahuyan. Dahan-dahan akong lumakad,
Madilim na sa ilalim ng mga puno. May amoy na basang lupa at tuyong dahon. Habang lumalalim ako sa gubat, mas lumalakas ang huni ng uwak. Hanggang sa makarating ako sa isang lumang balete. At doon ko nakita ang isang matandang lalaki. Nakaupo siya sa ilalim ng puno. Duguan ang damit. May sugat sa tagiliran. At sa paligid niya, may mga uwak na nakadapo sa mga sanga. Hindi sila gumagalaw, hindi rin sila humuhuni. Nakatingin lang sila sa akin, parang naghihintay kung ano ang gagawin ko. Tubig, bulong ng matanda. Lumapit ako. Nang makita niya ako, ngumiti siya. Akala ko hindi ka darating. Kumunot ang noo ko. Kilala niyo po ako. Hindi niya sinagot. Muli lang niyang sinabi, "Tubig." Wala akong dalang tubig, kaya inalalayan ko siya. Mabigat siya, pero nagawa ko siyang akayin palabas ng gubat. Dinala ko siya sa bahay namin. Nagulat si nanay nang makita siya. Pero dahil likas na, maawain ang aking ina, agad niya akong tinulungang linisin ang sugat ng matanda. Buong gabi naming binantayan ng lalaki. Hindi ito nagsalita. Pero may napansin akong kakaiba. Tuwing matutulog ako, parang may naririnig akong pakpak sa bubong. At kapag sisilip ako sa bintana, may nakikita akong mga uwak sa bakuran. Sobrang dami nila. Pero pagkurap ko, nawawala. Kinabukasan, nagising ako sa sigaw ni Mira. "Kuya!" Agad akong bumangon. Nakita ko ang matandang lalaki na nakatayo sa gitna ng sala. Wala na ang sugat niya. Wala na ang dugo sa damit. Para bang walang nangyari. Si nanay ay namumutla. Si tatang naman ay hawak ang itak. "Sino ka?" tanong ni tatang. Ngumiti ang matanda. "Isa lang akong dumaan." "Dumaan?" sabi ko. "Halos mamatay na kayo kagabi." Tumingin siya sa akin. Hindi pa oras para mamatay. Pagkatapos ay may kinuha siya sa loob ng kanyang lumang bayong. Isang maliit na supot na gawa sa pulang tela. Inabot niya yun sa akin. "Para sa iyo." Hindi ko agad tinanggap. "Ano po ito?" "Gantimpala. Wala naman po akong hinihinging kapalit." "Alam ko," sagot niya. "Kaya karapat-dapat kang tumanggap." Binuksan niya ang supot at doon ko nakita ang isang bagay na hindi ko makakalimutan. Isang maliit na anting-anting. Kulay itim, parang bato. Pero sa gitna nito ay may nakaukit na maliit na bungo ng uwak. Hindi ko alam kung totoong buto ba yon o bato lang na hinubog. Pero nang hawakan ko, parang may kuryenteng gumapang sa braso ko. Nanlamig ang palad ko. Tapos biglang uminit ang dibdib ko. "Ano ito?" tanong ko. "Anting-anting na gawa sa bungo ng uwak." Napaatras si nanay. "Tigilan mo kami sa ganyan," sabi niya. "Hindi namin kailangan ng bagay na may kapalit." Napatingin ang matanda sa kanya. Lahat ng bagay sa mundo ay may kapalit, Sela. Kahit kabutihan. Nagulat kami. Paano niya nalaman ang pangalan ni nanay? Bahagyang itinaas ni tatang ang hawak niyang itak. "Sino ka ba talaga?" "Ang pangalan ko ay si Amang Tibo," sabi niya. "Pero hindi pangalan ang mahalaga. Ang mahalaga ay ang babala." Tumingin siya sa akin. "Habang nasa iyo ang anting-anting na yan, lalakas ang loob mo. Lalago ang tanim mo. Lalapit sa iyo ang swerte. Pero huwag mong kakalimutan, ang swerte na hindi mo pinagpaguran ay laging may matang nakabantay." "Anong ibig sabihin nyo? May mga gustong bumawi niyan." "Kanino ba ito?" Saglit siyang natahimik. Pagkatapos, tumingin siya sa bintana. May isang uwak na nakadapo sa labas. Sa mga nilalang na hindi na dapat binabanggit kapag lumubog ang araw.
Hindi ko alam kung matatawa o matatakot ako. Kung ibang tao ang nagsabi noon, baka pinagtawanan ko. Pero sa harap ng matandang iyon, parang hindi ko magawang magbiro. Bakit nyo ibinibigay sa akin kung delikado pala? Dahil mas delikado kung mapunta ito sa taong walang puso. Pagkatapos noon, tumalikod siya. Hintayin mo ang unang huni sa bubong. Doon mo malalaman na nagsimula na. Bago pa namin siya mapigilan, lumabas siya ng bahay. Sinundan ko siya, pero paglabas ko sa bakuran, wala na siya. Ang tanging naiwan ay ilang itim na balahibo ng uwak sa lupa. Noong una, itinago ko lang ang anting-anting sa loob ng lumang baul. Ayokong gamitin. Ayokong paniwalaan. Pero kinagabihan, habang nakahiga ako, narinig ko na naman ang usapan ni Tatang at Nanay. Wala na tayong maibabayad kay Mang Doro, sabi ni Tatang. Baka kunin na niya ang lupa. Paano na tayo? Wala nang sumagot. Sa dilim, bumangon ako. Binuksan ko ang baul. Kinuha ang pulang supot. At hinawakan ang anting-anting. Hindi ko alam kung bakit pero nasabi ko sa sarili ko, kung totoong may bisa ito, kahit ngayon lang, kahit para lang sa pamilya ko, kahit para lang hindi kami mapalayas, kinabukasan may kakaibang nangyari. Ang lupang halos pitak-pitak kahapon, biglang mamasa-masa. Ang palay na nakayuko na sa init, tila muling tumindig. Maging si Tatang ay hindi makapaniwala. Paano nangyari ito? Bulong niya. Hindi ako sumagot. Sa loob ng bulsa ko, naramdaman ko ang init ng anting-anting. Lumipas ang mga araw, lalong gumanda ang tanim namin. Habang ang ibang bukid ay naninilaw at natutuyo, ang sa amin ay luntian. Parang pinili ng ulan na sa lupa lang namin dumaan. Nagsimulang magtanong ang mga tao. Swerte raw kami. Biniyayaan daw. May nagsabing baka may lihim kaming pataba. May nagsabing baka dinasalan daw ni Nanay ang bukid. Pero may ilan na nagsimulang bumulong ng mas madilim. Hindi normal yon. Baka may anting-anting. Baka may kasunduan. Hindi ko pinansin. Dahil sa unang pagkakataon, naramdaman kong hindi kami talunan. Sa unang pagkakataon, may pag-asa. Nang dumating ang anihan, halos doble ang nakuha naming palay. Nabayaran namin ang malaking bahagi ng utang kay Mang Doro. Nakapagpatingin si Nanay sa doktor. Nakapagbayad kami sa paaralan ni Mira. At ako, sa unang pagkakataon, nakabili ako ng bagong damit. Hindi mamahalin, pero bago. Nang makita yun ni Lina, ngumiti siya. Bagay sa'yo. Nagkataon lang, sabi ko. Hindi ka na mukhang pagod. Masama ba yun? Umiling siya. Hindi, natutuwa ako para sa'yo. Pero may lungkot sa mata niya. Ano yun? Tanong ko. Wala. Lina. Huminga siya ng malalim. Si Tatay, may balak akong ipakasal kay Arturo. Nanlamig ang katawan ko. Si Arturo ay pamangkin ng isang konsehal. May kaya, may pinag-aralan. At ayon kay Mang Doro, bagay kay Lina. Gusto mo ba siya? Tanong ko. Hindi siya sumagot. Iyon ang sagot. Doon ko unang naramdaman ang kakaibang bulong. Mahina. Parang galing sa malayo. Kung malakas ka, walang makakaagaw sa'yo. Napahawak ako sa bulsa ko kung saan naroon ang anting-anting. Napansin niyo ni Lina. Ano ang nasa bulsa mo? Wala. Nakita ko ang pagdududa sa mukha niya. Pero hindi niya ako pinilit. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nasa bubong ang mga uwak. Hindi isa, hindi dalawa. Marami. Naririnig ko ang pagkiskis ng mga kuko nila sa yero. Parang may naglalakad sa ibabaw. Paglabas ko, tahimik ang paligid.
Nakatayo ako sa bakuran habang hawak ang itak. Sa ibabaw ng bubong, may isang uwak na mas malaki kaysa karaniwan. Kasing laki ng bata, nakatingin ito sa akin. Ang mga mata nito ay pulang-pula. Bigla itong humuni. Pero hindi huni ng ibon ang lumabas, kundi boses ng matandang babae. Ibalik mo ang bungo. Napaatras ako. Anong bungo? Ibalik mo ang hindi sa iyo. Pagkatapos, ibinukan nito ang pakpak at sa isang iglap, naging babae ito. Payat, mahaba ang buhok, maiksi ang leeg, at ang mga kamay ay may kuko na parang pangkalaykay. Napatakbo ako papasok ng bahay. Isinara ko ang pinto. Ginising ko si Tatang. Ngunit paglabas namin, wala na ang babae. Wala na rin ang mga uwak. Ang tanging naiwan ay 3 balahibong itim sa hagdan. Kinabukasan, sinabi ko kay Tatang ang lahat. Noong una, tahimik lang siya. Pagkatapos, pinaupo niya ako sa tabi niya. Isko, saan mo itinago ang ibinigay ng matanda? Hindi ako nakasagot. Napatakip ng bibig si nanay. Anak, kinuha ko ang pulang supot at inilabas ang anting-anting. Nang makita yon ni Tatang, napapikit siya. Dapat hindi mo tinanggap. Ginamit ko lang para sa atin, sabi ko. Walang mali kung para sa pamilya, di ba? May mga bagay na kahit mabuti ang dahilan, masama pa rin ang pinanggalingan. Nainis ako. Kung hindi dahil dito, wala na tayong bukid. Hindi makakapag-aral si Mira. Hindi makakapagpagamot si nanay. Bakit parang kasalanan ko pa? Hindi sumagot si Tatang, pero nakita ko sa mata niya ang takot. Noong araw ding iyon, nagpunta kami kay Apo Sendang. Siya ang pinakamatandang albularya sa katabing baryo. Sinasabing kaya niyang makilala ang isang aswang kahit nakatalikod ito. Nang makita niya ang anting-anting, halos mabitawan niya ang hawak na tasa. Saan mo nakuha yan? Muli kong ikinuwento ang nangyari. Tahimik siyang nakinig. Pagkatapos ay sinabi niya ang pangalan na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Uwak ang hari. Ano yon? Tanong ko. Hindi tao, hindi rin simpleng aswang. Isa siyang matandang nilalang na nagpapalit anyo bilang uwak. May mga alagad siyang tinatawag na mga alan-uwak. Hindi sila basta kumakain ng laman. Ang gusto nila ay takot, inggit, galit at kaluluwang unti-unting nadudumihan. Nanlamig ako. Sa kanya po ba ito? Tumango si Apo Sendang. Ang bungo sa anting-anting na iyan ay bahagi ng unang uwak na pinatay ng uwakang hari. Ginamit niya yon upang itali ang swerte ng mga tao sa kanyang pugad. Kung sino ang may hawak, yayaman, lalakas. Pero habang ginagamit mo ito, unti-unti kang lalapitan ng dilim. Paano ko aalisin ito? Hindi basta itinatapon ng ganyan. Babalik iyan sa iyo. Ano ang dapat gawin? Dapat dalhin yan sa pugad ng uwak sa gitna ng lumang gubat. Doon lamang masisira. Pero hindi ka nila hahayaang makarating. Tahimik ako. May isa pang dapat kang malaman, dagdag niya. Ang matandang nagbigay sa iyo niyan, hindi ka niya iniligtas. Ginamit ka niya. Si Amang Tibo. Matagal nang patay si Tibo. Parang may malamig na tubig na ibinuho sa likod ko. Ano po? Kung siya ang nagbigay niyan sa iyo, hindi siya ang tunay na Tibo. Maaaring anyo lamang iyon ng isang nilalang o maaaring kaluluwang nakakulong sa anting-anting. Nang pauwi kami, hindi ako makapagsalita. Sa loob ng bulsa ko, parang bumibigat ang anting-anting. Pero kahit ganon, hindi ko pa rin kayang bitiwan. Dahil sa likod ng takot, may isa pang boses sa isip ko. Hindi mo ba gusto ang buhay ngayon? Hindi mo ba gustong mahalin ka ni Lina nang walang hadlang? Hindi mo ba gustong yumuko sa iyo ang mga dating ng mamaliit? Doon nagsimula ang pagbabago ko. Hindi biglaan, hindi agad halata.
Pero unti-unti, kapag may bumibili ng palay namin ng mura, nagagalit ako. Kapag may tumatawa sa akin, pakiramdam ko iniinsulto ako. Kapag nakikita ko si Arturo na lumalapit kay Lina, may gusto akong basagin. Isang hapon, nadatnan ko si Lina sa may ilog, kasama niya si Arturo. May inaabot itong bulaklak sa kanya. Hindi ko narinig ang usapan nila, pero nakita ko ang ngiti ni Arturo at ang pagyuko ni Lina. Biglang uminit ang dibdib ko. Lumapit ako. Lina, nagulat siya. Isko, napatingin si Arturo sa akin mula ulo hanggang paa. Ikaw pala ang magsasaka. Ngumiti siya, pero insulto ang ngiting iyon. Naririnig ko, bigla raw kayong sinwerte. Hindi ako sumagot. Baka naman may lihim kang ginagawa sa bukid. Tumigil ka, sabi ni Lina, pero tumawa lang si Arturo. Ano? Bawal magtanong? Sa panahon ngayon, pati mahirap marunong ng mandaya. Hindi ko namalayan ang sarili ko. Bigla ko siyang sinuntok. Bumagsak siya sa lupa. Nagulat si Lina. Isko, pilit akong pinigilan ni Lina, pero parang may apoy sa katawan ko. Gusto ko pa siyang saktan. Gusto kong ipakita sa kanya na hindi ako hamak lang. Pero nang makita ko ang takot sa mata ni Lina, doon ako natauhan. At ito ba ang hindi magbabago? Mahina niyang tanong. Parang sinaksak ang dibdib ko. Umalis siya na umiiyak. Naiwan ako sa gilid ng ilog. Hawak ang anting-anting. At sa likod ko, narinig ko ang huni ng uwak. Parang tumatawa. Kinagabihan, dumating si Mang Doro sa bahay namin. Kasama niya ang 2 tauhan. Galit na galit. Sinaktan mo ang lalaking mapapangasawa ng anak ko. Hindi siya mahal ni Lina, sagot ko. Wala kang karapatang magsalita tungkol sa anak ko. Tinuro niya ako. Hindi dahil gumanda ang ani ninyo ay kapantay mo na kami. Naramdaman kong muling uminit ang dibdib ko. Kung hindi lang ako pinigilan ni Tatang, baka nasaktan ko rin si Mang Doro. Bago siya umalis, may sinabi siya. Simula bukas, hindi na kayo magsasaka sa lupa ko. Bayad man ang utang ninyo o hindi, aalis kayo. Nanlambot si nanay. Si Mira ay umiyak. Si Tatang ay napaupo. Ako naman, napangisi. Hindi ko alam kung bakit ako ngumisi. Pero naramdaman kong may bumulong. May lupa ka. Kunin mo. Kinabukasan, may nangyaring hindi inaasahan. Nasunog ang imbakan ng palay ni Mang Doro. Walang nakakaalam kung paano nagsimula ang apoy. Ang sabi ng iba, may natumbang lampara. Ang sabi ng iba, may batang naglaro ng posporo. Pero ako, alam kong may mali. Dahil ng gabing iyon bago ang sunog, nanaginip ako. Nakita ko ang sarili kong nakatayo sa harap ng imbakan. May mga uwak sa paligid at ang anting-anting sa aking dibdib ay nagliliyab. Pagkagising ko, may abo sa aking mga daliri. Doon ako unang natakot sa sarili ko. Naisip kong sirain na ang anting-anting. Pero bago ko magawa, dumating si Lina. Namumugto ang mata. Ano ang nangyayari sa iyo, Isko? Wala. Huwag mo akong pagsinungalingan. Hindi ako makatingin sa kanya. May dala kang hindi mabuti, ano? Napatigil ako. Sinabi sa akin ni Apo Sendang. Pinuntahan ko siya. Lina, bakit mo tinanggap? Dahil wala akong ibang magawa. Napataas ang boses ko. Dahil habang kayo, may bahay, lupa, pagkain, pangalan. Kami halos mabuhay lang, kailangang magmakaawa. Naluha siya. Akala mo hindi ko nakikita yon? Akala mo hindi ako nasasaktan kapag minamaliit kayo ni tatay? Pero wala kang magawa. May ginagawa ako. Ano? Umiiyak, humihingi ng pakiusap? Nasaktan siya sa sinabi ko at agad kong pinagsisihan yon. Lumapit siya sa akin. Isko, mahal kita. Parang tumigil ang mundo ko. Sa unang pagkakataon, narinig ko yun mula sa kanya. Pero kung ang kapalit ng pag-angat mo ay ang pagkawala ng kabutihan mo, hindi iyon tagumpay. Umiyak ako.
Hindi ko na napigilan. Niyakap niya ako. At sa gitna ng yakap na yon, parang sandaling tumahimik ang mga uwak sa paligid. Doon ko naunawaan. Ang pag-ibig kasalinlahi, hindi laging halik at ligaya. Minsan, ito ang kamay na hahawak sa iyo kapag unti-unti kang hinihila ng dilim. Minsan, ito ang boses na magsasabing, hindi ikaw yan, kahit ikaw mismo ay hindi na sigurado. Napagdesisyonan naming dalhin ang anting-anting sa pugad ng uwak. Kasama namin si Lina. Ayaw ko sana siyang isama, pero matigas ang ulo niya. Kung dahil sa akin kaya mong lumaban, hindi kita iiwan sa laban mo. Nakita namin ang mga uwak sa mga sanga. Nakatingin. Hindi gumagalaw. Parang hukbo. Hawak ni Apo Sendang ang isang maliit na bote ng langis na may dasal. Si Tatang naman ay may dalang itak. Ako ay may dalang gulok. Pero ang pinakaayaw kong hawakan ay ang anting-anting sa dibdib ko. Habang papalapit kami sa ilog, biglang huminto si Apo Sendang. May sumusunod. Lumingon kami. Wala. Pero may kaluskos sa likod. Biglang may bumagsak na katawan mula sa puno. Isang nilalang, parang tao, pero mahaba ang braso. Baluktot ang tuhod. At ang mukha ay parang pinagsamang ibon at matanda. May tuka itong biyak. May mata itong pula. Atay, mahinang sabi ni Lina. Alan uwak, bulong ni Apo Sendang. Bigla itong sumugod. Sinalubong ito ni Tatang ng itak. Tumama sa braso ng nilalang. Pero hindi ito naputol. Sa halip, tumawa ito. Tunog uwak ang tawa. Sumigaw si Apo Sendang at binuhusan ito ng langis. Sa ngalan ng liwanag, lumayo ka. Napasigaw ang nilalang. Umatras ito. Pero mula sa paligid, mas marami pang lumitaw. Doon nagsimula ang unang laban. Sumugod sila mula sa mga puno. Isa ang tumalon kay Tatang. Sinipa ko ito. Hindi ko alam kung saan galing ang lakas ko, pero tumilapon ito ng ilang dipa. Isa pa ang umatake kay Lina. Hinampas ko ng gulok ang kamay nito. Naputol ang mahahabang puko. Naghiyawan ang mga uwak. Pero habang lumalaban ako, naramdaman kong gumagaan ang katawan ko. Parang wala akong pagod. Parang bawat galaw ko ay mas malakas kaysa normal. At sa bawat nilalang na nasasaktan ko, may bahagi sa akin na natutuwa. Doon ako kinilabutan. Isko, sigaw ni Lina. Nakita ko ang isang alanuwak na papalapit sa kanya mula sa likod. Tumakbo ako. Sinunggaban ko ang nilalang. At sa sobrang galit, paulit-ulit ko itong hinampas sa puno. Kahit hindi na gumagalaw, hindi pa rin ako tumigil. Hanggang sa niyakap ako ni Lina mula sa likod. Tama na. Nanginginig ako. Nang tumingin ako sa aking mga kamay, puno ito ng itim na dugo. Nang tumingin ako kay Lina, takot ang mata niya. Hindi sa nilalang, kundi sa akin. Napahakbang ako palayo. Ako ba yon? Bulong ko. Lumapit si Tatang. Huwag mong hayaang kontrolin ka niyan. Hawak niya ang anting-anting sa dibdib ko. Pero nang hawakan niya ito, napaso siya. Napasigaw siya at napaatras. Doon namin nalaman. Ayaw nang bumitaw ng anting-anting. Nakarating kami sa ilog pagsapit ng gabi. Ang tubig ay kulay itim. Hindi dahil madumi, kundi dahil tila walang sinag ng buwan na tumatama rito. Kailangan naming tumawid, pero sa gitna ng ilog may nakita kaming babae. Nakatayo sa ibabaw ng tubig. Mahaba ang buhok. Nakatalikod. Si Lina ang unang nakapansin. Nanay, nanlamig ako. Hindi iyon nanay ni Lina. Ang babae ay dahan-dahang lumingon. At nakita namin ang mukha ni Aling Sela, ang aking ina. Isko, sabi nito. Napaatras ako. Nanay, anak, umuwi ka na. Pagod ka na. Lumapit ako, pero hinawakan ako ni Apo Sendang. Hindi iyan ang nanay mo. Napaiyak ako dahil kahit alam kong hindi iyon si nanay, boses niya yon, mukha niya yon. At sa mga sandaling iyon, gusto ko na lang maging anak ulit. Hindi man dirigma,
hindi tagapagligtas, hindi lalaking may pasan na sumpa. Gusto ko lang umuwi. Ngunit biglang nagbago ang mukha ng babae. Naging si Mira. Kuya, bakit mo ako iniwan? Naging si Tatang. Nabigo ka, anak. Naging si Lina. Hindi kita mahal. Dun sumabog ang galit ko. Sumigaw ako. Tumalo ng anting-anting sa dibdib ko na parang buhay. Gusto kong sugurin ang nilalang sa tubig. Pero sinampal ako ni Lina. Malakas. Hindi dahil galit siya, kundi para gisingin ako. Lumaban ka, Isko. Hindi sa kanila. Sa sarili mo. Napatingin ako sa kanya. Umiiyak siya, pero hindi siya bumibitaw. Doon ko naalala ang sinabi ni nanay. Mas mahirap bumalik mula sa galit kaysa bumangon mula sa hirap. Pumikit ako. Huminga. At sa unang pagkakataon mula nang matanggap ko ang anting-anting, hindi ako nakinig sa bulong nito. Nawala ang babae sa tubig at muling narinig ang huni ng uwak. Galit. Tumawid kami sa ilog. Sa kabilang dulo, mas madilim ang gubat. Doon na namin nakita ang pugad ng uwak. Hindi ito pugad na gaya ng nasa puno. Isa itong malaking hukay sa gitna ng kagubatan. Napapalibutan ng mga buto. Buto ng hayop. Buto ng tao. At sa gitna nito ay isang tuyong puno na walang dahon. Sa mga sanga nito, libu-libong uwak ang nakadapo. Sa ilalim ng puno, nakaupo ang matandang nagbigay sa akin ng anting-anting, si Amang Tibo. Pero ngayon, malinaw na hindi na siya tao. Ang balat niya ay kulay abo. Ang mga mata niya ay pula. At sa likod niya may nakatiklop na pakpak. Dumating ka rin, Isko, sabi niya. Ano ka? Tanong ko. Tumawa siya. Maraming pangalan ang ibinigay sa akin ng tao. Aswang, Alan, Uwakang Hari. Pero sa inyo, sapat nang tawagin akong tagapagbigay ng swerte. Niloko mo ako. Hindi, binigyan kita ng gusto mo. Hindi ito ang gusto ko. Sigurado ka? Tumayo siya. Gusto mong yumaman. Gusto mong igalang. Gusto mong mapatunayan na hindi ka hamak. Ibinigay ko yon. May kapalit pala. Lahat may kapalit. Tumingin siya kay Lina. Pati pag-ibig. Biglang may mga alan-uwak na sumunggab kay Lina. Napasigaw siya. Tumakbo ako, pero pinigilan ako ng mga nilalang. Si Tatang ay sumugod. Tinaga niya ang isa, pero sinaksak siya ng kuko sa tagiliran. Tatang! Bumagsak siya. Parang gumuho ang mundo ko. Tumakbo ako papunta sa kanya. Duguan siya. Hinawakan niya ang kamay ko. Huwag mo akong isipin. Iligtas mo ang sarili mo at ang puso mo. Umiiyak ako. Hindi ko kaya, Tay. Kaya mo. Hindi ka ginawa ng hirap para maging halimaw. Ginawa ka nitong matatag. Tumayo ako. Sa harap ko, nakagapo si Lina sa tuyong puno. Sa itaas niya, umiikot ang mga uwak. Si Apo Sendang ay nagsimulang magdasal. Ngunit mabilis siyang sinugod ng mga nilalang. Ginamit niya ang huling bote ng langis. Nagliyab ang apoy sa paligid. Naghiyawa ng mga alan-uwak. Isko, sigaw niya. Sa ugat ng puno, doon mo durugin ang anting-anting. Tumingin ako sa tuyong puno. Sa ilalim nito, may batong itim na parang altar. Doon ko kailangang sirain ang anting-anting. Pero hindi madaling lumapit. Humarang ang Uwakang Hari. Kapag sinira mo yan, babalik ka sa pagiging wala. Hindi ako wala. Mahihirap kayo. Tinapakan, pinagtawanan, kinalimutan. Ako lang ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihan. Hindi kapangyarihan ang ibinigay mo. Hinigpitan ko ang hawak sa gulok. Sumpa. Sumigaw siya at nagsimula ang huling laban. Sumugod siya sa akin na parang malaking ibon. Tumama ang pakpak niya sa aking dibdib. Tumilapon ako sa lupa. Nalasahan ko ang dugo sa bibig ko. Bago ako makatayo, sinunggaban niya ako sa leeg. Inangat niya ako. Gusto mong maging mabuti. Ang mabuti ay kinakain ng mundo. Nahihirapan akong huminga. Sa gilid, nakita ko si Lina na umiiyak. Si Tatang na duguan. Si Apo Sendang na nakaluhod habang patuloy na nagdarasal.
At sa isip ko, muli kong narinig ang bulong ng anting-anting. Gamitin mo ako. Patayin mo siya. Maghari ka. Sa isang sandali, gusto kong sumunod. Gusto kong gamitin ang buong lakas. Gusto kong durugin ang lahat ng nilalang sa harap ko. Pero naalala ko ang mukha ni Lina nang matakot siya sa akin. Naalala ko si nanay, si Mira, si Tatang. Naalala ko ang buhay na gusto ko. Hindi buhay na kinatatakutan ako, kundi buhay na kaya kong harapin ang salamin ng hindi kinamumuhian ang sarili ko. Kaya hinawakan ko ang anting-anting. Mainit ito. Parang apoy. Parang sinusunog ang palad ko. Sumigaw ako sa sakit. Pero hindi ko binitawan. Bumagsak ako sa lupa nang mabitawan ako ng uwakang hari. Tumakbo ako papunta sa ugat ng tuyong puno. Sinundan niya ako. Naramdaman ko ang kuko niya sa likod ko. Nasugatan ako pero hindi ako tumigil. Nang makarating ako sa altar na bato, inilapag ko ang anting-anting. Umalingaw-ngaw ang sigaw ng lahat ng uwak. Parang ayaw nilang mangyari iyon. Isko, huwag! Sigaw ng uwakang hari. Ibibigay ko sa iyo ang lahat. Lupa, ginto, Lina, buhay ng ama mo. Natigilan ako. Tumingin ako kay Tatang. Nakangiti siya kahit duguan. Umiling siya. Huwag. Doon ko naunawaan ang huling tukso. Hindi laging pera ang iniaalok ng dilim. Minsan, ibinabalik nito ang mga taong mahal mo para lang ibenta mo ang sarili mo. Umiyak ako. Patawarin mo ako, Tay. Itinaas ko ang bato na hawak ko at buong lakas kong dinurog ang anting-anting. Sa unang hampas, pumutok ang itim na liwanag. Sa ikalawa, sumigaw ang uwakang hari. Sa ikatlo, nabiyak ang bungo ng uwak. Biglang tumahimik ang buong gubat. Walang huni. Walang hangin. Walang galaw. Pagkatapos, sumabog ang isang napakalakas na sigaw mula sa tuyong puno. Ang mga uwak ay isa-isang naging abo. Ang mga alan-uwak ay naglaho na parang usok. Ang uwakang hari ay napaluhod. Ang anyo niya ay nagbago. Naging matanda, naging bata, naging babae, naging lahat ng mukha ng mga taong minsan niyang niloko. Hanggang sa tuluyan siyang naging itim na alikabok. Nalaglag si Lina mula sa pagkakagapos. Sinalo ko siya. Niyakap niya ako ng mahigpit. Akala ko mawawala ka na, sabi niya. Halos nawala na ako, sagot ko. Pero hindi pa tapos ang sakit. Lumapit kami kay Tatang. Humihina na ang hininga niya. Tay, hinawakan niya ang mukha ko. Anak, huwag mong pagsisihan na pinili mo ang tama. Kahit masakit, kahit may nawala. Dahil ang maling tagumpay, mas mabigat dalhin kaysa pagkatalo. Tay, huwag kang magsalita. Ilalabas ka namin dito. Ngumiti siya. Proud ako sa iyo. Iyon ang huling sinabi niya. At sa gitna ng pugad ng uwak, pumanaw ang aking ama. Hindi ko na maalala kung paano kami nakalabas ng gubat. Ang sabi ni Lina, nawalan daw ako ng malay habang pasan-pasan namin si Tatang. Ang sabi ni Apo Sendang, kahit nasugatan siya, nagawa pa rin niyang gabayan kami palabas bago sumikat ang araw. Kinabukasan, ibinurol namin si Tatang. Tahimik ang buong baryo. Maging si Mang Doro ay dumating. Wala siyang sinabi nung una. Pero bago siya umalis, lumapit siya sa akin. Hindi ko alam ang buong nangyari, sabi niya. Pero alam kong may pagkukulang ako sa pamilya mo. Hindi ako sumagot. Patawad, Isko. Baka sinumbatan ko. Baka sinabing huli na ang lahat. Pero pagod na ako sa galit. Kaya tumango na lang ako. Hindi ibig sabihin noon ay nakalimutan ko na. Hindi rin ibig sabihin ay nawala ang sakit. Pero natutunan ko na minsan ang pagpapatawad ay hindi para sa taong nanakit sa iyo. Para iyon sa sarili mong ayaw ng maging bilanggo ng pait. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting bumalik ang buhay namin sa payak na takbo. Wala na ang kakaibang swerte. Wala na ang ani na parang dinidiligan ng hiwaga. Pero mayroon pa rin kaming lupa.
dahil ibinigay ni Mang Doro sa amin ang maliit na bahagi ng sinasaka namin bilang kabayaran daw sa lahat ng taon ng pagpapagal ni Tatang. Hindi ko alam kung konsensya iyon, o takot, o tunay na pagbabago. Pero tinanggap namin. Si Nanay ay unti-unting gumaling. Si Mira ay nakapagtapos ng pag-aaral. At si Lina, hindi siya nagpakasal kay Arturo. Nilaban niya ang pagmamahal namin. Hindi madali. Maraming tutol, maraming matang mapanghusga. Pero sa huli, natutunan din ni Mang Doro na hindi kayamanan ng sukatan ng taong karapat-dapat mahalin ang kanyang anak. Lumipas ang 2 taon bago kami nagpakasal ni Lina. Simple lang ang kasal namin, sa maliit na kapilya, kasama ang pamilya, ilang kapitbahay, at sa harap ng altar, habang hawak ko ang kamay niya, naalala ko ang gabing muntik ko na siyang mawala. Naalala ko ang pugad ng uwak, ang anting-anting, ang kapangyarihan, ang tukso, at ang tinig ng ama ko. Noong gabing iyon matapos ang kasal, naupo kami ni Lina sa gilid ng palayan. Tahimik ang hangin, maliwanag ang buwan. Hinawakan niya ang kamay ko. Natakot ako noon, sabi niya. Sa mga aswang. Umiling siya. Sa'yo. Napayuko ako, alam ko. Pero mas natakot ako na baka hindi ka na bumalik sa sarili mo. Tumingin ako sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na nga. Ngumiti siya. Hindi ako ang nagligtas sa'yo, Isko. Ikaw pa rin. Pinili mo lang makinig. Doon ko naintindihan. Sa buhay, marami talagang bubulong sa atin. Galit, inggit, takot, ambisyon, paghihiganti. Minsan, mas malakas pa ang mga boses na yon kaysa sa dasal. Pero sa huli, tayo pa rin ang pipili kung alin ang susundin. Ngayon, kasalin lahi. Matanda na ako. May mga anak na ako. May apo na rin. At sa tuwing may naririnig akong huni ng uwak, hindi ko maiwasang mapatingin sa bubong. Hindi na ako takot tulad noon, pero hindi ko rin minamaliit ang dilim. Dahil alam ko, may mga bagay na totoo kahit ayaw paniwalaan ang isip. At may mga sumpang hindi nagsisimula sa halimaw, kundi sa puso ng taong sobrang nasaktan. Kung may aral man akong gustong iwan sa inyo, ito iyon. Hindi lahat ng swerte ay biyaya. Hindi lahat ng mabilis na pag-angat ay galing sa liwanag. At hindi lahat ng kapangyarihan ay dapat tanggapin, lalo na kung ang kapalit nito ay ang pagkawala ng kabutihan sa puso mo. Ang hirap ay masakit. Ang pang-aapi ay nakakagalit. Ang pagiging maliit sa paningin ng iba ay kayang dumurog ng pagkatao. Pero huwag mong hahayaang ang sakit mo ang humubog sa iyo bilang halimaw. Dahil kapag ang taong nasaktan ay natutong manakit, nanalo ang dilim. Mas mahirap maging mabuti sa mundong madalas hindi patas. Pero iyon ang tunay na tapang. Hindi ang makaganti, hindi ang makapanakit, hindi ang yumaman ng biglaan, kundi ang manatiling tao kahit tinutokso kang maging halimaw. Kaya sa mga nakikinig ngayon, kung may dala kayong bigat, galit o sugat na matagal nang hindi gumagaling, huwag niyong hayaang may kung anong dilim ang gumamit niyan laban sa inyo. Lumaban kayo, hindi lang sa mga halimaw sa paligid, kundi sa halimaw na maaaring mabuo sa loob ng puso kapag pinabayaan ang galit. At kung may kwento rin kayong hindi maipaliwanag, kwentong galing sa lolo, lola, magulang, kaibigan o sariling karanasan, ipadala lang dito sa channel natin dahil baka ang susunod na marinig ninyo ay ang kwento mo na pala. Yun lang, maraming salamat mga kasalin lahi.